Yo, what's up? Welcome to my channel. Bali katatapos ko lang mag-rides ngayon. Kung mapapansin nyo, parang ulan, kaya bumalik agad ako. So ngayon, naisipan kong gumawa na lang ng bike review or MTB review sa aking bike na Exiance Turbo. Kaya sa mga tao dyan na nagbabalak bumili ng Exiance Turbo or naghahanap ng budget bike, budget MTB, pwede nyo i-consider ang Exiance Turbo. Kaya naman ipagpatuloy nyo lang ang panonood ng video na ito para makapag-decide kayo kung bibili ba kayo or hindi ng Exiance Turbo. So keep watching guys. Ayun guys, bale nagamit ko na siya ng 2 linggo or 2 weeks. Kasi nabili ko siya last 2 weeks. Kaya naman, sasabihin ko sa inyo ngayon kung ano yung experience ko. Kung may problema ba, may issue ba sa bike na ito. At iisa-isahin rin natin yung mga parts niya, kung ano bang problema dito, kung maganda ba, kung okay rin ba, kahit budget bike. Kaya isa-isahin muna natin yung mga parts and components ng Exiance Turbo. Ayun mga kapadyak, unahin muna natin kung ano bang size ng Exiance Turbo na ito. Ito ay 27.5. Ayan, kung mapapansin nyo, 27.5. So, 27.5 yan. Bali sa MTB guys, may sa mga hindi or wala pang idea dyan, sa mga baguhan pa lang, may 3 sizes na pinagpipilian sa MTB. Una, 26, 27.5 at 29. So, kung wala kayong idea kung ano yung sizes ng or size ng bike na babagay sa height nyo, i-search nyo na lang sa Google kasi may mga charts dyan na pwede nyong tingnan kung compatible, kung alin ba yung compatible na size ng bike sa inyong height. Tingnan nyo na lang. Well, gagawin ko lang siguro to ng bukod na video para mas mapaliwanag kung ano yung mga bagay na size ng bike sa height nyo. Ngayon naman yung frame ng Exiance Turbo na ito. Ito ay alloy mga kapadyak. So usually, mas magaan yung alloy sa mga steel frame. Kaya lang itong alloy na to, magiging totoo ako sa inyo, mabigat siya mga kapadyak. Mabigat siya. Well, expected na yan kasi sa mga budget bike, hindi naman talaga yan pure alloy. Pero maganda na to kasi kumpara sa mga steel frame na bibili nyo, kung budget bike lang naman ang bibili nyo, mas maganda na pumunta na kayo sa alloy mga kapadyak kasi mas bukod sa mas tatagal siya, hindi siya ganun, kasi ang steel frame kakalawangin agad yan kapag natuklap na yung pintura niya, prone na siya sa corrosion. Kaya kung pipili kayo ng mga budget bike, punta na kayo agad sa alloy frame. Ngayon punta naman natin yung rim niya mga kapadyak. So alloy din to, kaya maganda siya. Kahit budget bike, siguradong tatagal yan kasi alloy yan. So yung spokes niya naman, bali yung rim niya pala, may 36 holes. So ibig sabihin may 36 din tayong spokes. Ito yung spokes mga kapadyak. So alloy din yan, kaya medyo matibay yan kumpara sa mga steel spokes. So okay na rin. Okay siya sa budget bike. Satisfied ako pagdating sa rim niya at sa spokes niya. Pagdating naman sa gulong niya or sa tire niya mga kapadyak, well, syempre expected natin sa mga budget bike, ang gulong niya hindi yan original. Local lang yan. So, expected na natin yan na hindi siya katulad ng mga Maxxis, Kenda na talagang matitibay. Bale, nung binili ko nga itong bike na to, after 1 week or after 4 days ata yun, itong gulong niya sa hulihan, bumukol agad siya. So, binalik ko siya sa bike shop, pinalitan naman nila. Libre naman yan mga kapadyak. Walang bayad yan. Papalitan nila ng libre yan. So, ayun, expected natin na mura ang kapag budget bike, hindi talaga original yung gulong na ibibigay sa inyo yan. Kaya ang gawin nyo na lang, laspagin nyo, gamitin nyo lang hanggang malaspag. Tapos, pag papalit na kayo ng gulong, palitan nyo na ng medyo matibay or yung mga quality na tire.
Ngayon, pagdating naman sa hubs niya mga kapidal, naka quick release yan. Tapos, alloy na din yan. Tapos, yung tinidor ng XCNs, suspension fork. Kaya maganda siya kapag sa mga, kahit sa mga humps. So, hindi masyadong na-stress yung unahan natin. Dahil naka suspension fork na tayo. Well, karamihan naman sa mga budget bike ay ganyan yung tinidor niya na. Ayan. So, para sa akin okay yan. Ngayon naman mga kapidal, pag-usapan naman natin yung speed ng XCNs turbo na ito. Balang speed nito ay naka 3/7 siya. So, ibig sabihin, pag 3/7, yung... Teka, ayusin natin yung camera para makita nyo. Ayan mga kapidal, kung mapapansin nyo, M/7, itong speed nya or ang group set nya ay gawa ng Sensa M/7. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo. So, kung mapapansin nyo, kaya siya tinawag na 3/7 kasi tatlo yung lagayan ng chain natin sa unahan, yung crankset nya. Tatlo yan, 1, 2, 3. So, ayan. Tapos, yung hulihan naman, bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya siya tinawag na 3/7. So, i-explain ko na lang ito mga kapidal sa bukod na video ko kung paano kung paano ba yung speed, kung paano nag-work yung speed sa MTB or sa mga bikes. So, bali ang XCNs ay naka 3/7 siya. Ayan. Kaya, pwede mo siyang magamit, mag-adjust sa shifter niya hanggang sa 7 sa hulihan. So, ipapaliwanag ko na lang din to sa bukod na video kasi sa video na ito, review lang naman tayo kung okay siya. Well, kung tatanungin nyo ako kung okay ba ang 3/7, para sa mga beginner mga kapadyak, okay siya kasi hindi mo pa naman kailangan masyado ng mabilis talagang magpedal, di ba? Dapat chill rides ka pa lang kapag beginner ka para hindi ka mabigla. So, okay. Mabilis naman na ang 3/7 sa totoo lang. Depende naman na yan sa gumagamit kung mabilis ka ba talagang pumidal. Ayun. Ngayon mga kapidal, kung tatanungin nyo ako kung kumusta naman ba yung experience ko sa group set ng XCNs na ito. Ito yung crank niya, yung crankset niya, yung chain niya, yung cassette niya, yung pedal niya. Well, para sa akin okay. Satisfied ako mga kapidal. Kasi sa 2 weeks na pagpipidal ko, ginamit ko siya sa nag-trail na ako, nag-long ride na ako. Ang naging long ride ko siguro naka 50 kilometers ako gamit itong XCNs na ito. So, okay siya, walang naging problema, smooth yung pag-shift ko ng speed. At yung chain niya, wala pang, hanggang sa ngayon okay pa siya, chinecheck ko. Wala pang naging problema. Well, nasa sa inyo naman na yan mga kabidal kung well-maintained ba yung chain nyo, yung group set nyo. Pagdating naman sa brakes niya mga kapidal, ang XCNs Turbo ay naka-mechanical disc brakes. Ayan. So, ayan. Tingnan nyo sa ulihan. So, ayan. Ito, tinali ko siya kasi natanggal yung parang lock niya dito. So, para hindi siya bumuka, tinalian ko muna. Ayan. So, balik tayo. Ito yung naka-mechanical siya mga kapidal. Yung plato ng preno ito. So, ang brand ng mechanical disc brake na ito ay Yen-Ing. Ewan ko kung tamang basa ko. Basta Yen-Ing. Ayan. So, katulad ng sinabi ko, MTB hindi siya ganun. Hindi siya masyadong mamahalin na disc brake. Kaya, pag bumibili ka ng MTB or mga budget bikes, laspagin nyo muna. Bala ko papalitan ko rin naman to ng medyo matibay na mga mechanical brakes. Ayan, pati sa unahan, mechanical brakes din yan. Okay naman siya. Well, para sa akin, kung papapiliin ako, hydraulic brakes ba or
disc brake or yung ano bang tawag doon, yung ipit. Mas gusto kong mechanical brakes. So less maintenance siya compare sa hydraulic brakes. Pero syempre less maintenance yung ipit, diba? Kaya lang ang ayaw ko kasi sa ipit, ano siya, masira agad yung rim niya. Pero kung mechanical brakes, mechanical disc brakes, masira lang itong plates niya, yung disc ng brakes mo. So hindi apektado yung rim mo. Kaya ayun. Well, sa experience ko, okay naman siya. In-adjust lang ako nung last day yata yun. May mga in-adjust, pinatuno lang ako kasi nung binili ko siya, hindi siya masyadong okay yung pagpreno niya. Pagpreno niya. Yan, sumasagad siya dito. So kapag ganun yung nabili nyo mga kapidal, dapat hindi siya sumasagad dito. Ipatono nyo na lang. So kung marunong rin kayong tumuno, okay lang. Mas maganda. Ngayon mga kapidal, pagdating naman sa ulo ng Xchange Turbo. So yung steam niya ay alloy din yan. Yan, makikita nyo. Alloy din yan. Okay. Tapos yung headset niya, ito. Alloy din yan mga kapidal. Ayan. Tapos yung handlebar nya, alloy din yan. Ayan. So ang nakikita ko lang na problema dito ay yung mga tornilyo nya. So ayan, kung mapapansin nyo, 2 linggo pa lang, ayan, kinakalawang na. So as soon as possible, kung may pampapalit kayo, palitan nyo na lang kasi para hindi ma-stack up yung para pag hindi ma-stack up yung ano nyo, preno nyo pag gusto nyong tanggalin. Kasi pag kinalawang na yan, mahirapan na kayong tanggalin at ibalik yan yung preno nyo, diba? So yan lang yung nakikita kong problema dito. Okay naman, stainless steel naman yung mga ano nya, tornilyo nya dito sa steam natin. Ayan. Okay naman siya. Kung mapapansin nyo, hindi siya kinakalawang, diba? At pagdating naman sa set post natin, alloy din yan. At yung saddle natin, well, itong set post natin, adjustable naman yan mga kapidal. Yan. Pansin nyo. Pwede nyo adjust yan. Kaya kung hindi nyo, or mababagay yan sa height nyo, pwede nyo naman adjust yan. Yung saddle nya, okay siya para sa akin. Comfortable naman ako. Yung experience ko, wala naman akong problema sa saddle ng Xchange Turbo. Ayan. So ano pa ba? Bali, marami pa naman ibang mga budget bike mga kapidal. Hindi lang naman Xchange Turbo. Mayroon tayong Kisto. Ayun yung sikat ngayon yun yung popular ngayon, yung Kisto. Foxter, Trinx. Isa din yan sa mga popular na bike. At yung Trick, yung Giant, marami pa mga kapidal. So ito, kung mapapansin nyo, wala pang masyadong bumibili ng Xchange Turbo. Pero dito sa lugar namin, kakunti pa lang yung gumagamit ng Xchange Turbo. Kaya naman naisipan kong gumawa ng review nito kasi baka may mga baka marami sa inyo dyan na gusto rin sigurong bumili ng Xchange Turbo. Kaya lang nagdadalawang isip kasi kukunti lang yung nakikita nyong gumagamit ng Xchange Turbo sa lugar nyo. Well, hindi naman yan yung basehan mga kapadyak. Kasi ang babasehan nyo, yung quality talaga ng bike. Ako, tinignan ko muna siya bago ko binili. Okay siya para sa akin, sa budget bike. Kaya sa mga nagbabalak na bumili ng Xchange Turbo, well, nasabi ko na sa inyo kung ano yung mga features, specs at quality at yung experience ko sa bike na ito. Kaya kayo nang bahala kayo nang bahala mag-decide kung bibili ba kayo or hindi. Pero overall mga kapidal, satisfied ako sa bike na ito. Na-meet naman yung expectation ko para sa budget bike, para sa isang MTB budget bike. Okay, ayun mga kapidal, I think na sabi ko na lahat ng kailangan yung malaman sa Xchange Turbo.
Bale, kung interesado pala kayo makita yung experience ko sa pagpedal ko niyan, may mga in-upload na akong bike vlog sa mismong channel na rin na to, na ito yung gamit kong bike. So kung gusto nyo makita yung experience ko dyan, panoorin nyo yung mga bike vlogs ko. Ayun, kung sakaling natulungan ko kayo sa pag-decide nyo ng budget MTB, or kung bibili ba kayo ng Xsense Turbo or hindi, pa-subscribe naman ang channel natin at hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga future uploads natin. God bless sa lahat ng mga bikers dyan at sa mga gusto palang maging siklista. Ride safe lang mga idol.